Yung sa impeachment po, since it's not yet guaranteed that the trial will proceed, since it depends on the Senate, are you in the event na wala pong mangyaring trial, or syempre hindi natin sigurado anong mangyayari sa 20th Congress pa, pending the elections, are you looking at filing cases, criminal cases, against the Vice President instead, given that you believe that she committed high crimes? Is that on the table? Because I believe yung mga cases na pumapasok yung mga allegations nyo, ang penalty po doon ay perpetual disqualification sa public office. Well, the reason why we filed impeachment is because ito po yung first step. We cannot file other cases to the Vice President unless and until ma-remove siya from office, dahil yun lang po yung way. Hindi naman po siya agad po pwedeng diretsahan na mapailan ng ibang kaso other than impeachment. So after the impeachment, doon lamang siya po pwedeng mapailan ng ibang kaso. Ako, dago lang sa sinabi ni Kong Joel, no? I don't think there's a question whether a trial will continue or not. Kasi hindi ho naman up to the Senate kung magkakaroon ng trial o hindi. Kasi katulad niya sinasabi ko kanina, this is a constitutional process. At ang proseso ng konstitusyon, hindi ho nagbibigay ng leeway sa Senado kung aaksyonan nila o hindi ang articles of impeachment. I think ang problema ngayon, kung gagawin ba ito ngayong break or doon gagawin sa muling pagbubukas sa Hunyo ng ating Kongreso. In a case, no, although tayo, sabi nga ng sinabi ni Chair Joel, no, we're of the opinion that it should be done immediately based on the plain reading of the constitutional provision, plain language of the Constitution. Pero hindi naniniwala din naman tayo na ang Senado bilang continuing body, hindi ho katulad ng House, na ang House natatapos po kami every 3 years. Ang Senado tuloy-tuloy po yun. Ay nandun pa rin, buhay pa rin ang impeachment complaint at pwede pa rin ipagpatuloy ang impeachment trial even if masimulan ngayong 19th Congress. Wala hong, the only way, sabi nga nila, the only way to end an impeachment court is for the court, impeachment case, is for the impeachment court to render a decision. Kahit ho magpalit ng senador, katulad ho sa korte, na tuloy-tuloy pa rin ang hearing kahit na iba ho ang mga senador, sa korte na iba yung mga huwes, tuloy-tuloy pa rin, hindi ho natatapos. And this is a court of record, sabi nga nila. So lahat po ng pinag-usapan sa 19th Congress, magkakaroon ng parehong access ang mga magiging bagong senador sa 20th Congress para pag-aralin ng kaso. So I don't think it's a question kung matutuloy ang trial, hindi. Matutuloy po ang trial, hindi po option ng Senado kung itutuloy nila hindi. Ang tanong na lang, itutuloy kailan. At tayo ay naniniwalang dapat kaagad simulan ng Senado ang preliminaries at least ng pagbubukas ng impeachment. Clarify ko lang, you're seeking perpetual disqualification from public office. Nandun po yun sa complaint. Nasa complaint po yun at saka nasa Constitution. Yeah, nakita ko kasi yung sa Constitution just to further, hindi ko kasi napansin kung nandun sa complaint. Pero for the record, nandun, sir. Special penalty po yan. Okay. Follow up lang, sir, dun sa reaction ninyo sa a final na complaint against the House Speaker and other officials of the House regarding the budget daw po ito. At supposedly nagkaroon daw po ng insertion because nung iniratify yung Bicameral Conference Committee report, may mga blanks daw po and then na-fill in yung blanks doon sa gap bago isumite sa Presidente. Nasagot na ho ng Senado, nasagot na rin ho ng ating Senior Vice Chair ng Appropriations ang posisyon po ng ating House ukol doon sa usapin ng blank space, blank spaces sa BICAM report. No? Ini-insist po natin na in the end, ang kompleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Meron pong saktong provision doon sa BICAM report na pinapahintulutan ang paglalagay ho ng mga naitama kung meron mang typographical errors. Now, kung titignan natin ang reklamo ng itong sinampa ngayon laban sa leadership ng House, that would
we would have to see what the accusations are so we can properly address them. For now, we maintain that this issue is a matter that needs to be responded to in the proper venue, no? Pero kaduda-duda lang na bakit matagal na nilang pinag-uusapan, ngayon lang nila napag-desisyon ng pag-file ng cases kung kailan ay katatapos lang mag-file ng matransmit ang impeachment, articles of impeachment sa Senado. Sir, nagbigay na po ng pahayag si SP Escudero na pwede nang simulan yung articles of impeachment. Any update po sa prosecution team po? And inutos na rin ni SP Escudero sa kanyang mga kasamahan na reviewin itong rules of evidence and rules of procedures. Your side about this po? Ngayon ko lang po narinig yan, pero it's a welcome development on the part sa amin. So sa amin naman po, mas maaga itong masimulan, mas maganda po para po sa amin. Sagutin muna nila yung simpleng katanungan. Mahigit 2 buwan nilang inupuan ang mga impeachment complaints, wala silang ginawa. Yung ultimo Secretary General nila ni hindi pinoward sa Speaker na magkatabi lamang halos ng kwarto na mahigit 2 buwan din. Siguro paliwanag muna nila yon bago nila kami madaliin umaksyon sa loob ng ilang oras at ilang araw lamang dahil dumating sila sa Senado mag-aalas 5 na ata. Well, unang-una po, nung final po ang unang impeachment complaint, kung makikita po natin, ang laman po nito is 23 articles. So, syempre, yung pangalawa at saka yung pangatlo naman po, napakaiksi na impeachment complaint. Ngayon, syempre po kami, ang Kongreso po, marami po sa mga kasama natin sa Kongreso na medyo hesitant doon sa unang impeachment complaint dahil sa dami po ng articles. Kung ito po ibabagsak po namin sa Committee on Justice at ito po ay tatalakayin sa Committee on Justice, baka tapos na po ang 19th Congress. Hindi pa rin po tapos ang hearing dito sa haba po at sa dami. Now, kung yung dalawa naman po ang ating isasampa, yung pangalawa at yung pangatlo, sa iksi naman po nito, baka mamaya po kulang at hindi po supisyente. So, what we did po, mga kasama po natin, ito po'y pinag-aralan ng maigi kung anong option ang gagawin. Kasi dalawa po ang option dyan. Yung unang-una, committee proceedings, yung nga po, yung ibabagsak sa Committee on Justice. Yung pangalawa naman po, by 2/3 votes, ito po yung tinatawag natin na House Action. At yung House Action nga po, yung aming naging option. Now, going back, syempre kailangan po, kung magpa-file ka ng impeachment complaint, sisiguraduhin mo na ito po ay solido, at talagang matitindi po yung mga grounds nito. Kaya po, ito pong 4th impeachment complaint, ito po'y pinag-aralan, ito po'y pinagsama-sama ng mga complaint, mga articles na sa paniniwala po namin ay sapat para po makakuha po ng pabor na ruling galing po sa impeachment court. Hindi dahil wala kayong naririnig o walang formal na nangyayari sa Kongreso, no, formal na proseso, na nangyayari sa lower house, ay masasabing inupuan na ng mga congressmen yung mga naunang impeachment complaint. Kung titignan po ninyo, marami pong mga congressman, katulad nung sinabi ni, I think I remember the SecGen saying once na may mga congressman na bumababa dun sa office of the Secretary General para kubuhan ng kopya ng ating impeachment. Sa totoo lang ho, mula nung first na impeachment ay nagkaroon na rin ng informal na pag-uusap ang mga congressman. Kasi alam naman namin na hindi ho namin pwedeng ipagwalang bahala lang. We have, at a certain point, we knew we had to perform our constitutional duty of acting on the impeachment. So, hinanda ho namin individually. Eventually, yung paisa-isa namin, pakonti-konting grupo na usapin, nagkaroon na ho ng traction until we realized that this was the way to go. Yung House Action, katulad nung na dinescribe po ni Chairman Chua. So hindi ho ibig sabihin na walang narinig sa media o walang nakikitang gumagalaw externally, pinabayaan ho impeachment. I don't think that's a fair description, to say the least. In fact, kung nag-decide pa kami na dumaan sa Justice Committee, ang nangyari ho, mas humaba ho ang proseso. Kasi mas matagal po na usapin yon, yung determination ng
form of substance. So, mas minabuti namin na magkaroon ng pang-apat na complaint building on the strengths of the first 3 impeachment complaints. At sa tingin ho namin, at base rin sa legal advice na nakukuha ng ating mga congressmen, pinagsama mga legal teams na bumalangkas ng 4th impeachment, ito po ay isang matibay na kaso na hinain po sa Senado. Chairman Chua, clarification lang kasi doon sa paniniwala po ninyo na yung impeachment trial kay Vice President kung magpupurso by resumption on June 2 at tatawid siya ng 20th Congress. Miwino, legal pa ba yung article of impeachment? Dahil yung article of impeachment ay binuo ng 19th Congress. The House of Representatives is not a continuing body unlike sa Senate na continuing body siya. So, valid pa rin po ba yung article of impeachment na tumawid ng 20th Congress? Opo, kaya nga po ito po tinapos namin at i-final dahil ito po ang bola po nasa Senate na at yung Senate po pwede na po nilang i-hear ito base po dun sa articles of impeachment na aming final. Alam po ninyo sa Amerika po, nangyayari po yan, nakakaapat na rin po yata kung saan sa ibang Congress pinail yung impeachment, sa next Congress doon tinry yung impeachment. So, ito po hindi naman bago. Nangyari na rin po ito sa Amerika. Dadagdag ko lang, yun yung nangyari kay Bill Clinton. Si Bill Clinton po, dating Pangulo ng Estados Unidos, ay na-impeach nung 105th Congress. Tapos, ang trial niyo po nangyari nung 106th Congress, Senado ng 106th Congress. So, katulad ng sinabi ni Chairman Chua, the Constitution actually makes a distinction between the legislative and non-legislative functions of Congress. At ito pong ating impeachment power ay kasama po to sa non-legislative. At ang aming school of thought po is ang non-legislative functions ay hindi po bound ng mga tinatawag nating temporal iterations ng Kongreso. Ito po yung 1st, 2nd to 18th, 19th Congress. Maklaro po yung Constitution. The House has the exclusive right to impeach. The Senate has the sole power to try and hear cases of impeachment. So, ngayon na nasa Senado na po ang articles of impeachment, ay yung pa incumbent na on the Senate to try and decide on the case. Thank you, Vic. Lines Capanti from GMA Online. Sir, habol lang. Since you are looking at asking for subpoena dun sa bank records, would you say na what happened during the Corona trial is, kumbaga, is that the Senate should be inclined to grant that subpoena given what happened during the Corona trial kasi nasubpoena yung AMLAC records, I believe, during the trial. So sa tingin niyo po ba grounded yung inyong request for the financial for the bank records given yung that is the call of the Senate of the Senate President. Sa amin naman po gagawin lang namin yung mga sa tingin namin ay tama based on legal at ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment maski naman po sa mga regular court kasi ang impeachment po ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Sabi niyo nga, Attorney Joel, may kanya-kanyang interpretasyon ng mga abogado. May komento si Attorney Macalintal na kung hindi matatapos ngayong 19th Congress at tatawid ang 20th Congress yung impeachment, para magiging back to square one. Paano pong paliwanag doon? Well, kagaya nga po ng binanggit namin kanina, iba-iba po talaga ng interpretation ng mga abogado. So, basta't sa amin po, ang paniniwala po namin, this is, the Senate is a continuing body at ito po ay magtutuloy-tuloy. I think based sa naunang mga interview ng Senate President, no, I think has insisted on this, that the Senate is a continuing body and that the non-legislative functions of Congress are not limited by the
by the end of the 19th Congress, moving towards the 20th Congress. So Attorney Macalintal is free to express his opinion, but I think the growing consensus is that the trial can continue up to the 20th Congress. Etong impeachment po ay hindi po ito laban ng mga politiko, hindi po ito laban ng mga pro-Duterte at anti-Duterte na mga politiko o mga kampo. Ito po'y laban para sa pananagutan, ito po'y laban para sa katotohanan at katarungan. Kung titignan po natin ang sinasaad sa ating saligang batas, ang isang impeachment ay hindi ho para i-convict or sabihin na lang natin i-prosecute yung isang tao dahil sa kanyang ginawa, kundi ito'y isang pamamaraan para ipagtanggol ang Estado to protect the states from mga leader na pwedeng gamitin ang kanilang kapangyarihan o katungkulan sa kanilang personal na advantage. And that's what we're trying to do here. We're trying to protect the state. We're trying to save the Philippines. Hindi po ito laban sa isang politiko, ito po ay laban ng bayan para sa pananagutan na dapat kaming mga lingkod bayan ay handang gawin o handang iharapin kasi kasama po yun sa aming sinumpaang tungkulin. Maraming salamat po.